Matapos ang pambobomba sa Davao City, gusto nang ipagbawal ang pagsusuot ng anumang takip sa mukha sa mga pampublikong lugar. Bahagi raw ito ng pinaigting na seguridad pero hindi lahat sang-ayon. Nakatutok si Salima Refran. Araw ngayon para sa madrasa, kaya nagtipon ng mga estudyante sa Barangay 23C, Davao City para mag-aral ng Quran. Ang 16 na taong gulang na si Rayhana nakanikab. Balot na balot ang buong katawan at muka, mata na lang ang nakikita. May mga kaklase rin siya at gurong nakanikab. Bahagi ito ng kanilang kultura at pananampalataya. Kasi itong pagninikab kasi namin na para di makita yung mukha namin. Pag kumbaga nakita kami ng ibang tao, tas sabi nila, oh, ang ganda, tas yun na, parang kasalanan na namin yun kasi nagandaan sa amin yung ibang tao, ganyan. Pero nakikiusap ang lokal na pamahalaan na iwasan muna ang pagsusuot ng nikab at burka sa mga pampublikong lugar. Bahagi raw ito ng pag-iingat kasunod ng pambobomba sa Rojas Night Market. Sa mga security check naman, pinatatanggal din ang mga sunglasses, sombrero, face mask, mouth mask, face paint at ang balaklava o full face mask. It is a security protocol. If only to make clear your identity before the security personnel. Kasi chinecheck din nila kung ano yung itsura mo, pagmumukha mo, and once they check that there are CCTV cameras that captures your face. Si Davao City Mayor Sara Duterte nakikiusap sa mga babaeng Muslim na imbis na nikab o burka, magsuot na lang muna ng hijab na nagpapakita ng muka o kung hindi man makipag-cooperate sa security personnel at ipakita ang muka. Hindi naman daw komportable dito ang ilan. Wala din naman po kaming pagpipilian pero para sa akin hindi ako maghubad ng nikab kasi na ito yung roles namin sa Muslim. Ang mga taga Masjid Al-Taqwa Mosque na inatake ng pagpapasabog noong 2003, nakikiusap na huwag i-discriminate ang mga Muslim. Yung gumagawa ng mga iyan pangit yan kasi sumisiraan lang sa mga Muslim yan. Yung tunay na Muslim po ay hindi gumagawa ng masasama. Pero ayon sa mga otoridad, magagawa naman ng paraan ang isyong ito. So we are sensitive about yung mga tradition, customs, ganun. So, yun din ang struggle namin. How to go about it so that we respect tradition, but nonetheless, poprotektahin namin yung nakakarami. Mula rito sa Davao City, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.